Lalo na kung prito, kapit na kapit po yan. Kahit sa kaloob-looban ng mga pantit bran nyo. Naku, singaw-singaw yan. Pansinin nyo yan pag nagluto kayo, di ba? Totoo. Kaya, ang hirap pag huminga kayo, amoy na amoy. Di ba? Ganun katindi ang mga piniprito dito. Umaabot-abot talaga sa kaloob-looban ng katawan natin yung amoy. Ay mga kasmorg, si Smorgasbord, pininahan po ito. Follow na tips, discarding OFW. Sabi nga, kung may diskarte, may ulam, o diba? Hi mga ka-smorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Subscribe na po at pindutin ang all para updated kayo sa lahat ng ating mga videos. Tara, nood na tayo! Mga ka-smorgs, si Smorgasbord Pinay naman po ito. Discarding OFW naman po tayo. Sabi nga ng mga OFW, kung may diskarte, may pang chicha, o diba? Tungkol ito sa mga gustong magluto ng tuyo na ipinagbabawal ng mga amo, paano ka makakaluto? Aba ay napakadali lang po. Basta sundin nyo lahat ng mga sinasabi kong guide dito at sure na sure, makakaluto ka ng paborito mong tuyo, tinapa, daing, prito, basta usapang mga mababahong ulam. So ano pang hinihintay mo? Tutok na at subscribe. Gabi na po dito, so ito lang yung may tema ko sa pagbablog. Pasensya na kayo. Yan, sarado natin una ang pinto. May ng mantika, di ba? Tapos, papainitin mo. Natin itatakbo yan. Itong mainit na mantika, bubuksan mo. Lagay mong tuyo, sabay takip. At lagay doon. Tapos, isarado nyo rin po yung bintana. Pang pong paraan, magpapainit na naman kayo mantika. Tapos, may takip. Tapos, itatakbo nyo doon. Kailangan malapit sa pintuan. Pwedeng sa may halamanan. Doon kayo magluto. Doon nyo ilagay yung tuyo. Yung tuyo na yun, doon nyo lulutuin. Mga 1 to 2 minutes luto na yun. So, paano ang mga technique? So, ituturo ko sa inyo. Para hindi mangamoy ang niluto nyong tuyo. At hindi pumasok sa bahay ng amo nyo. At hindi kayo mapagalitan. So, halika na. I-discuss ko po sa inyo para po makaluto tayo ng paborito nating tuyo. Diba? O daing. Ayan. Pwede rin to sa bagoong. Yan. Bagoong, alamang, yung mga dilis. Ayan. Yung ating mga paborito, danggit. Diba? Nakakatakam. So, may diskarte, may paraan, may ulam. Well, una kailangan, syempre, hugasan yung tuyo dahil hugasan nyo, naiiwasan yung alat. At syempre, kapag sobrang alat, namamaho yung pagpiprito natin. Tapos, kailangan hiwain natin ng maliit o kaya maninipis. Diba? Masingaw ng konti yung mantika, umalis yung mantika. At itapon nyo, kung pwede nga itapon nyo dun sa may ground, yung sa may tagito lupa, kung hindi tapos kung dyan naman sa sink nyo, mag-ano kayo ng tubig para mainit na tubig para hindi mag-clog yung inyong drain ng mga amo nyo at di kayo mapagalitan. O diba? Diskarte lang para may ulam. Pag magluluto kayo, sakto lang sa isang pan ng paglulutuan ninyo. One time cooking lang po ito. Pero makakakain po kayo, yung kasama nyo, isa nyo pang kasama, at susunod na kasama. Basta, isang kainan lang huwag maramihan. O diba? Kailangan speed ang kilos para makakain at madiskartehan ang pagluluto ng tuyo. Ikalawa, kailangan sarado ang pinto. Kasi merong mga amo na di ba ang bahay, nakaseparate yung kusina. So, maganda yung ganun. Pero kung hindi, lalayo kayo sa labas, doon yung lutuin, pero magpainit lang kayo ng mantika, diretso takbo, o di ba, may ulam na. Yan naman, ang isusunod naman natin ay yung tinatawag na bakor. So, sino pa ba yung hindi nakakaalam ng bakor? Papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung pinatawag na matkana, o yung nilalagyan ng pausok, na ginagamit sa pagbabakor. Pwedeng regular uling, pero matagal lang po yung mag-usok. So, ito mabilis lang. Pag mainit na ito, ilalagay nyo na po dito sa matkana. Tapos, lalagyan nyo po ng bakor. Ito yung pansipit niya. So, yung malaman, more about bakor, meron po akong separate vlog dito. Pwede nyo pong puntahan. Mas detalyado po yun. Ito pa yung isa pang ginagamit ko. Gumagamit ako ng Dettol. Hindi po ito promoted, baka naman. O kaya, DAC. Yung Dettol na liquid, konti lang nun, papahid ko doon sa ako nagluto para yung amoy mawala.
Yung duck ganun din, maganda rin po yung konti lang patak nun sa tubig, tapos basahan, mawawala rin po yung amoy. Kahit hindi po nyo ginamit sa pagluto, basta yung nearest na area na kung saan, kahit yung buong kusina na yun, yan yung mga ibabaw na yan, surrounding yan ng buong kusina, kasi doon umikot yung amoy ng mabaho, matabunan po at ang mangibabaw yung amoy ng Dettol o kaya ng duck floor cleaner. Pero hindi pong floor cleaner po ginagamit, pwede rin po kasi sa lamesa yun. Parang mas maganda pa ngayon kaysa sa Windex kasi talaga nawawala yung amoy. Ito kung wala kayong mga ganon, pwedeng to. Suka, pwedeng lemon, pwedeng lime. I-ano nyo lang sa tubig, ipatak nyo lang. Tapos lagyan nyo ng konting-konting sabon na liquid. Tapos dagdagan nyo ng tubig, yun ang ipampunas nyo sa surrounding na area ng kusina kung saan man kayo nagluto. Ito ginagawa ko talaga. Pag ganitong nakabihis ako, gusto ko magluto, nagpapalit po muna ako at least ng t-shirt. Tapos kung mabahong-mabaho, pinabalutan ko yung ulo ko ng kahit na para hindi didikit. Kasi lalong-lalo na kung prito, kapit na kapit po yan. Kahit sa kaloob-looban ng mga pantit bra nyo. Nako, singaw-singaw yan. Pansinin niyo yan pag nagluto kayo, di ba? Totoo. Kaya ang hirap pag huminga kayo, amoy na amoy, di ba? Ganun katindi ang mga piniprito dito, umaabot-abot talaga sa kaloob-looban ng katawan natin yung amoy. Eto, isa pa. Kung magluluto syempre tayo, nagagamit ako ng gloves, pero ginagamitan ko lang mostly kaliwa. Kasi ang kaliwa sinasabi lang marami. Pero kung gusto niyo talaga dalawa. Kasi minsan ang hirap talagang tanggalin yung amoy ng lansa, yan. Amoy ng mga pag kumakain na lalo na, syempre, di ba, ang hirap-hirap tanggalin. Ginagawa ko pag nagtatanggal ako ng pag-oras na lemon, suka, yung kamay ko, konting suka, bukod pa sa sabon. Tapos yung isa, ginagawin ko rin kape. Nagaano ko ng konti para mawawala yung amoy. Pagka oras na dumikit sa kamay natin. Kasi maaamoy tayo ng hindi tayo makakalusot. Diba, yung na nga natin, diba, hindi tayo mabuking na kumain tayo, nagluto ng ganitong mga mababantot na pagkain. Ito yung pinaka-importante mga kasmorgs. Siyempre, hygiene natin. Pagkatapos natin, at bago magluto, at pagkatapos, yung sasabi kong bago, yung siyempre, palit tayo ng damit. Huwag natin gamitin sa pagluluto yung damit natin na pang trabaho, pang working clothes, katulad ito, uniform. Huwag nyo gamitin sa kusina yun. Ang kusina kasi ito, pag pumasok ka talaga, lalong-lalo na kung ang paglulutuan mo, yung kusinang malaki, naku, lakas maka-absorb ng amoy yun. Pero kung katulad nito, kusina lang na pang-view, na tinatawag nilang office, or office, hindi ito masyadong niluto, dito ka magluto, nako, kailangan mo pa rin ingatan yung, hindi lang yung kusina, pati ikaw. Lalong-lalo na ako sa main kitchen ka pa magluluto noon, nako, pumapasok ka pa lang doon, umaamoy na. So, kailangan meron kang separate na damit. Yan. And then, pagkatapos, yun na. Siyempre, kung kakain ka, suot mo pa rin yun. Ang kamay mo, ginagawa namin, kung magkakamay kami, nagga-gloves kami, bahala ng sabihang arte o masosyal. Kasi nga, may iwas tayo na maamoy tayo ng amoy, di ba? Didikit-dikit lalo na yan sa kaloob-looban, kung mahaba-haba pa yung mga kuko mo yan, di ba? Umaamoy-amoy pa. Kahit minsan naghugas ka na, dumidikit-dikit pa nga yan dito. Di ba? Sarap kumain, gano'n, di ba? Pag nagkakaway, dumidikit-dikit pa dyan eh. Di ba? Pil na pil mo, minsan may sausawan ka pa. Di amoy na amoy yan. Pag inamoy, saan ba yung mabaho? Di ba? Ganun ka ng ganun. So, importante yung hygiene. So, pagkatapos mong kumain, ganun din. Magpalit ka. Yun, dun ka na pwede mag-perfume. Perfume mo yung ulo mo dyan. Perfume mo yung damit mo dyan. Yung uniform mo. Yung kamay mo, kailangan malinis na malinis yan. Hindi lang basta malinis. Wala talagang amoy. Pag inamoy mo yan, talagang hindi na, walang ebidensyang kumain ng tuyo, ng bagong alamang, bagong isda, daing, tinapa, o kahit anumang klaseng isda pinirito, di ba? Kahit nga paksiw, basta isda, lalong-lalo na itong tuyo at daing. O di ba? So, yan lang mga kasmorg. Sana inaibigan nyo itong vlog ko na to. At kung meron pa kayong mga questions or comment na gusto nyong ipa-vlog sa akin bilang isang OFW sa Saudi Arabia, diskarte, mga katanungan na alam po natin at hindi pa rin natin nasasagot. At kung alam naman nating sagutin, pagbibigyan ko po kayo basta meron po akong time. Kasi sinisingit ko lang po rin po dito. Pwede rin po kayo mag-comment sa aking doon sa comment down below, pwede po sa aking FB page, ayan, sa aking basta dyan po kung saan po yung mga link na yan po. Sana po ay naibigan nyo itong aking discussion at mga tips and guide para makakain tayo ng mabantot na ulam na tuyo. O diba? Discarding OFW. Dahil kung may diskarte, may pangchicha. O diba? Hindi nga.
Yan. So, yun lang mga kasmore. God bless everyone. Mwah, mwah, mwah. See you in my next vlog. Bye-bye.